araw po sa ating lahat. Halina at sama-sama nating alamin ang tungkol sa tinatawag na 3D map. Kung ano ito, kung paano ito ginagawa, at ang mga kahalagahan nito. Batay sa karanasan ng Philippine Association for Intercultural Development Incorporated o PAFID. Pero bago natin palawigin ang ating pag-aaral tungkol sa 3D map, ay atin munang kilalanin at alamin kung ano ang PAFID. Ang PAFID ay isang social development organization na nabuo noong August 1, 1967 at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ito ay tumutulong sa mga lokal na pamayanan, lalo na sa mga katutubo para masiguro at mapamahalaan ang kanilang mga tradisyonal na teritoryo. Kabilang sa mga serbisyo ng PAFID ay ang pagtulong sa mga katutubong pamayanan para makagawa ng plano sa pamamahala ng kanilang mga lupaing ninuno. Survey, mapping and delineation, participatory GIS, mga pagsasanay o capacity building, pagsasagawa ng mga pananaliksik at dokumentasyon, community-based agroforestry, at paggawa ng mga potable water system. Ang 3D map ay isang klaseng mapa na meron siyang width, meron siyang length, at meron siyang height. Kaya tinatawag na 3D map. O kaya ibig sabihin 3 dimension. Width, length, and height. Yun ang 3D map. Nagsimula kaming gumawa ng 3D map noong 1996 kung saan may request at doon kami gagawa kasama namin sa paggawa ang mga komunidad. Kami ang technical assistants. Mula Gonzaga, Cagayan hanggang sa Zamboanga, buong Pilipinas ko kami gumagawa ng 3D map. Sa dami niyan, hindi ko na mabilang, pero meron kaming record sa opisina kung ilan na. More than 100 dahil gumagawa dito sa Luzon, gumagawa sa Mindanao, gumagawa sa Visayas. Kaya ongoing pa ang paggawa namin. Ang 3D map ay nagpapakita o kaya paglalarawan kung ano ang anyo ng isang lugar. Gaya ng bundok, ilog, kalsada, mga daanan, kung saan ang patag, kung saan ang matarik, kung saan ang sloping, kung saan ang pinakamataas na bundok. Itinutuloy namin ang paggawa ng 3D map dahil sa malaki talaga ang itutulong, lalo na sa mga IP area. Nakapagplano sila kung saan ang pwedeng taniman, pwedeng i-preserba, pwedeng panatilihing sagradong lugar, saan pwedeng magkaingin na hindi nakakatikto sa watershed. Naiintindihan nila kung anong nasa lugar, kung anong yaman, ano man ang meron sa kanila. Gabay nila ang 3D map sa pagdesisyon sa mga improvements sa komunidad. Ito ay nakakatulong sa pagresolba sa mga boundary dahil tukoy na doon kung saan nag-boundary ang bawat kabilaang lugar. Ang isang halimbawa ay sa Kalinga, kung kaintindihan ang mga kapitan, doon mismo sa harapan ng 3D map, dahil kitang-kita ang terrain, doon naresolba. Kaysa turo-turo lang, hindi lang naman ang mga barangay captain ang nandun, maraming witness. Kaya paninindigan ng mga kakapitan na ito na ang boundary natin. Bago ang aktual na paggawa ng 3D map, ay tinutukoy muna ang mga lugar na sasaklawin. Pwede itong isang barangay o cluster ng mga barangay. Pwede ding munisipyo, ancestral domain, at watershed. Pagkatapos matukoy ang lugar na gagawan ng 3D map, ang susunod na gagawin ay ang base map. Batay sa lawak ng lugar, ang base map ay pwedeng 1:10,000 o 1:5,000. Ang base map ay magiging batayan ng paggawa ng Bill of Materials o listahan ng mga kakailanganing materyales sa paggawa ng 3D map katulad ng rubber sheets at iba pa.
Kapag kumpleto na ang mga materyales, ay maaari nang simulan ang paggawa ng 3D map. Sa mismong araw ng paggawa ng 3D map, ang unang gagawin ay ang pagtukoy sa base map kung saan ang hangganan ng lugar na imamapa. Pagkatapos matukoy at guhitan ang mga hangganan ay gugupitin ang sobrang base map para makuha ang hugis ng mismong lugar na imamapa. Kailangan mag-iwan o maglaan ng 3 pulgadang allowance mula sa natukoy na boundary o hangganan. Sunod na gagawin ay ang numbering ng mga contour lines mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pinagdudugtong din ang mga magkakaparehong contour lines kung saan mayroong mga naburang parte. Para maging madali at maayos, ang pag-trace ng mga contour lines ay kailangang i-laminate ang base map gamit ang transparent tape. Pagkatapos ay lalagyan ng carbon paper ang likod ng base map. Kasunod nito ang pag-trace sa mga contour lines mula sa pinakamababang elevation gamit ang rubber sheet na nakapaloob sa base map. Ang mas mababang contour ay dapat solid line ang pag-trace at ang broken line naman sa mas mataas na contour. Gawin itong hanggang ang lahat ng contour ay matrace. Pagkatapos ng tracing ng mga contours, ang mga rubber sheet ay gugupitin sa pamamagitan ng pagsunod sa solid line. Kasabay ng tracing at paggupit sa mga rubber sheets ay ang paggawa ng frame ng mapa ayon sa lapad at haba ng base map. Maglaan ng 1 pulgadang margin sa frame. Kapag natapos ang frame, ang mga nagupit na rubber sheets ay pagpapatung-patungin sa frame simula sa pinakamababang elevation hanggang sa pinakamataas gamit ang pandikit at mga pako. Ang broken lines ay ginagamit bilang gabay sa mga susunod na layer. Gumawa ng checklist para maging batayan sa mga natapos na elevation. Kung ang lahat ng layers ng rubber sheet ay napagpatong-patong o kaya ay na-mount sa frame, lilihain ang natapos na mapa upang maalis ang mga nakausling tabas. Kasunod nito ay ang paglalagay ng epoxy upang maalis ang mga puwang sa pagitan ng mga layers ng rubber sheets na mistolang mga terraces. Kapag matigas na ang epoxy, pinturahan ng puti ang natapos na mapa upang ipahiwatig na ito ay blank model. Kung natuyo na ang pintura, isusunod na ang land use coding sa pamamagitan ng pagpintura sa mapa gamit ang iba't ibang kulay. Dark green para sa primary forest, light green para sa secondary forest, yellow-green para sa grassland at brushland, yellow para sa residential at build-up areas, solid black line para sa mga daan, broken black line para sa mga trails, solid blue lines para sa mga ilog at sapa. Sunod na tukuyin ang mga boundaries at ito ay kulungin gamit ang yarn o tali. Pagkatapos ay ilagay ang mga bahay at iba pang mga struktura gamit ang mga iba't ibang kulay ng pins. Ilagay din ang mga pangalan ng lugar, ilog, sapa, bundok at iba pang anyong lupa at tubig.
Maglagay din ng mga elevation numbers para maging gabay sa pagproseso ng digital na kopya ng mapa. Panghuli ay ang paglalagay ng mga map legend para maintindihan ang mapa. Kapag natapos na ang 3D map, ito ay kukunan ng larawan na nakatagilid. Pagkatapos, ang larawan ay i-digitize para makagawa ng digital na kopya ng mapa. Pagkatapos ma-validate, gagawin ang final na kopya ng mapa at ito ay ibibigay sa komunidad maging ang digital na kopya ng mapa para kanilang magamit. Bilang tanda ng pagtanggap, ang komunidad ay gagawa ng resolution ng adoption ng mga mapa.